Hello? Hi, ang lakas pala naman. Nagulat din po ako eh. Nagulat din po ako dun sa mic. Magandang gabi po sa ating lahat. Pinapayuhan na po ang lahat ng miyembro ng mga organisasyon na pumasok na po tayo sa loob ng simbahan dahil ang atin pong formation ay sa loob at hindi sa labas. Baka maulanan pa po kayo dyan sa labas. Sisimulan na po natin ang buwan ng paghuhubog para po sa buwan ng Hunyo. At ang atin pong makakasama ngayong gabi ay isang magaling at dedicated na church worker. No? Ang atin pong makakasama ay ang Area Catechetical Coordinator dito sa ating lugar under the Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila or CFAM. Ayaw na po niyang magpakilala ng kanyang mga achievements. Pero alam ko po ito pong taong ito ay ilang beses na pong naipadala sa Roma at doon mismo nagbibigay ng formation sa Roma. Huwag na po nating patagalin, isa pong magaling na katekista ng Archdiocese of Manila, si Brother Roque M. Palero. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Yung mga nasa gawing kanan ko, kaway-kaway. Yung nagmamahal ng tunay sa poong Jesus Nazareno, kaway-kaway. How about yung nasa kaliwa ko po? Ayan. Una po sa lahat, isang magandang gabi po sa bawat isa. Ang pagkakataon po ngayong gabing ito, ay binigyan tayo ng Diyos para tayo'y makinig upang palalimin pa ang ating pamimintuho sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo. Tatayo po tayong lahat. Tayo po, iyuyuko natin ang ating ulo at tingin natin ang gabay ng banal na Espiritu upang higit nating maunawaan ang ating mapapakinggan ngayong gabing ito. Nagkakatipon tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Narito po kami ngayon upang magkaroon ng paghuhubog, isang formation upang lalo naming mahanda ang kahulugan ng paghahanda ng daraanan mo. Naway makita namin sa aming pamumuhay ang aming paglilingkod sa iyo. Naway ang banal na Espiritu ang gumabay sa amin ngayong gabi upang higit naming mapalalim ang aming debosyon sa iyong anak na si Jesus. Upang lalo namin siyang sambahin at paglingkuran ng buong puso. Ito'y aming hinihiling sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating luwalhatiin ng Diyos, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na po tayong maupo. So ang pagbabahagi ko ngayong gabi sa inyo, ay hindi po matagal. Sandali lang po. Kaya sana, ituon po natin ang ating isip at tainga sa pakikinig ngayong gabing ito. Ang panawagan sa atin ngayon ni San Juan Bautista ay mula sa Ebanghelyo ni San Mateo. Anong sabi doon? Ihanda ninyo
ang daraanan ng Panginoon. Sa unang bahagi, no? Sandali, no? Bababa ako dito. Okay. So sa unang bahagi, next slide please, kuya. Ayan. Sige pa. Ayan. Nababasa niyo po doon sa malaki? Okay. Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya ito, ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Yun po yung pagninilayan natin ngayong gabing ito. Pero bago po iyon, mayroon pong isang kwento. Ayan. Kwento ng isang magulang. Habang kumakain sila, sabi niya sa kanyang anak, anak, pag nag-college ka na, paghandaan mong mabuti. 4 lang ang eskwelahan na gustong pag-aralan mo. It's either UP, LaSalle, UST, at Ateneo. Bigatin. No? At kapag magka-college ka na anak, maganda anak, ang gawin mo, pumili ka yung engineering. O kaya anak, doktor, o kaya mag-nurse ka na. Para anak, yung paghahandaan mo ng iyong buhay ay masagana. Anak, pag nakagraduate ka na, nagtatrabaho ka na, bumili ka ng magandang bahay. Bumili ka ng kotse. Para yung mga pinsan mo, hindi ka lalaitin. Paghandaan mo mabuti, anak. Yung anak niya, hindi na makakain ng mabuti. Alam niyo bakit? Next slide, please. 6 years old lang po yung anak niya. Imagine ninyo, 6 years old pa lang, stress na yung anak niya. Ang bata-bata pa, kung ano-anong paghahanda ang sinasabi ng nanay niya. Kahit naman ako baka nga hindi pa nakakapaglaro ng Chinese garter o ng patintero o ng habulan yung anak niya Baka naglalaro pa ng Roblox yan no? At kung ano na yung paghahanda na binibigay sa kanya ng kanyang nanay. So, makikita natin dito na yung paghahanda minsan natin, naaangkop ba sa ating kalagayan? No? Naaangkop ba yun? No? Kaya nga, muli ang sabi ni San Bautista, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon sapagkat darating si Kristo upang manahan sa puso ng tao. Kuya, next slide. So makikita natin dito, no? Sabi niya, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Hindi yung ihanda ninyo ang bahay ninyo. Sinabi ni Jesus, ihanda ang daraanan ng Panginoon, hindi yung ihanda ninyo ang hanap buhay ninyo. Ang pinahanda sa atin ni Jesus ay ang ating puso. Ano ba ang nilalaman ng ating puso? Alam nyo, may mga malalaking bahay, ang sarap ng pagkain. Pero yung mga nakatira, hindi nag-uusap. Ito naranasan ko, kasi laki po ako sa hirap. Hindi malaki yung bahay namin, wala kami magandang lamesa, kumakain kami sa lapag. Nandun lahat ng pagkain, nandun yung kaldero, nandun yung plato. Pero pag nilagay ng nanay ko yung pagkain, sama-sama kaming kumakain, ang saya-saya. Yung kinakain lang naman namin, Lucky Me, na bagong kulo, isasabaw sa mainit na kanin,
may tuyo. Maswerte na lang kung may kasamang century tuna or yung sardinas. Dati sardinas. Alam niyo po yung ligo, naabutan niyo pa yung, may ligo sardines pa ba ngayon? Meron pa. Oo, kasi parang naano na po ako ng century tuna ngayon no? Parang puro tuna na ngayon, no? Parang nag-level up na tayo no? Dati ligo lang, lalagyan ng miswa, lalagyan ng konting bawang, ulam na. Ang saya-saya. Tingnan yung tahanan at saka yung bahay. Sabi nga kanina, no? Ang pinapahanda ni Jesus, ang ating puso. Ngayon, bawat isa sa atin na naririto ngayon, nakikinig tayo. Nakikinig tayo para ihanda ang sarili. Una, ano ang kailangang ihanda? Number 1, ang isip. Marami ang naniniwala sa Diyos, ngunit hindi nagtitiwala. Paano yun? Ito yung mga taong naniniwala, pero puno ng takot sa puso. Naniniwala siya may Diyos, pero pag gagawin ng isang bagay, ang nasa isip niya laki, naku, baka hindi pa sinusubukan, ang dami ng baka-baka. Nararanasan po ba natin yon? Naniniwala, pero kulang ng pagtitiwala. Lalo na kapag nasa sitwasyon ka na napakahirap harapin. Kailangan ng pagbabago ng isip. Sabi ni San Pablo, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ito yung tinatawag na mindset. Ano po yung mindset? Parang mahina yung pagkatao mo, hindi ka magaling, kapag hindi ka nakatapos ng college. Parang yung may karapatan lang lumigaya, yung nakatapos ng may masteral, yung may degree. Yung mindset natin, anak, huwag kang makipagsabayan dyan, hindi natin kaya yan. Ang tingin natin sa sarili natin, maliit. Yun yung tinatawag na mindset. Hindi tayo makalapit doon kasi pang mayaman lang yun. Pero ang Diyos, hindi niya tinitingnan kung masteral degree, doctoral degree ka. Kagaya ng sinabi kanina, ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin. Pangalawa, ang puso ang tahanan ng Diyos. Ngunit minsan, ang puso natin ay puno na. Anong puno? Puno ng galit. Puno ng inggit. Puno ng bisyo. Puno ng kapalaluan. Kapalaluan, kayabangan, kahambugan. Puno ng pagpapatawad na hindi maibigay. Paano makakapasok ang Panginoon kung puno na ito? Una, ang ihahanda natin, ang ating isip. Pangalawa, yung puso. So, ibig sabihin, mag-deload tayo. Baka kung ano-ano ang laman ng ating puso. Pangatlo, ang kailangan nating ihanda, hindi yung sapat na ako ay deboto ng Nazareno. Tanong, nakikita ba kay Kristo ang ating buhay? Without saying any words, kahit hindi ka nagsasalita, nakikita ba si Kristo sa ating buhay? Bilang miyembro ng organisasyon
sa simbahang ito. Ulitin ko, ito yung tatlong na dapat natin kailangang ihanda. Ang ating isip, ang ating puso, at ang ating buhay. Sa katisismo, no, ang simbahan ay may itinuturo sa atin. Kaming mga katekista, talagang nagsusumika po kami na magturo sa mga public school. Ako po ay taga-Tondo. Sino rin po ang taga-Tondo? May taga-Tondo ba dito? Taga-Velasquez po ako. Malapit sa Ugbo, sa Romana Street. Taga-Tondo po ako. Ako po ay laking Velasquez sa may Romana, pero hindi pa ako nag-aral sa private school. Sa public lang po ako nag-aral sa General Vicente Lim Elementary School. Doon ako nag-elementary at sa Nolasco High School ako nag-high school. Dati kapag sinabing sa private ka nag-aral, wow, bigatin. Tapos minsan, pag sa public school ka nag-aral, ala, sa public school lang. Yun yung mindset na pinag-uusapan natin kanina. Na parang pag nandun sa private, maangat sila, tayong sa public, medyo mababa. Alam nyo, habang dumadagal ang panahon, na-prove ko yun sa sarili ko, hindi yun totoo. Ang pag-ibig ng Diyos ay pantay-pantay. Kahit yung anak nyo ay nag-aaral sa public o sa private, parehas ang pagtingin ng Diyos. Naranasan ko po yun. Mula po nung 16 years old ako, hanggang ngayon, 53 na po ako, sa tanang ng buhay ko, isa po akong katekista. Nagtuturo po sa mga kabataan. Sa elementary at high school. Nagtuturo kami ng katekesis. At bawat kabataang tinuturuan namin ay sinisikap naming ilapit kay Kristo. Tayo mga nandito, hindi siguro tayo katekista na katulad namin. Pero, tandaan natin, ang bawat binyagang Katoliko ay isang katekista. Kasi nung tayo bininyagan, natanggap natin yung tinatawag na threefold mission. 3 misyon. Tayo ay naging propeta, hari, at pari. Propeta, pwede tayong maging tagapagsalita. Alam nyo yung simpleng bata na naglalakad, nagmumurahan, nilapitan mo, anak, hindi maganda na minumura mo yung kaibigan mo. Katekista ka na po. Yung kaibigan mo na nagdidesisyon na hindi maganda, manloloko, at binulungan mo, pre, may balik yan. Ihinto mo yan. Isa ka na pong katekista. Naglalakad ka at nakita mo may wallet na nahulog, nakita mo na kung sino yung may-ari, kinuha mo at binigay mo, katekista ka na po. Ano yung ikapitong utos? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang kukuha ng hindi sa'yo. Pero nakita mo yung may-ari, binigay mo, naging katekista ka sa kanya. Kasi pinakita mo na dapat isauli ang isang bagay na hindi sa'yo. And I'm very sure, titingin sa iyong tao at sasabihin sa'yo, napakabuti mo. Ang sarap kaya pakinggan ng sabihin ng ibang tao sa'yo, napakabuti ng puso mo. Di ba ang simple lang ng ginawa mo? Pero kami mga katekista, may tinuturo kami, lalo na ang tinuturo ng simbahan, ang katesismo ng Iglesia Katolika. Anong sinasabi dito? Ang panawagan ni Jesus ay ang panawagan ng pagbabalik loob. Ito yung tinatawag na ganap na paghahanda ng daraanan. Pagbabalik loob.
Hindi lamang ito panlabas na pagbabago, kundi pagbabago ng puso. Maraming nagsisimba, maraming nagpuprosesyon. Siguro pag may traslasyon, maraming humahawak sa lubid. Ngunit ang tanong, ibulong nyo sa inyong sarili, nagbabago ba ang puso ko? Sa bawat kapistahan na pagdiriwang natin sa banal, sa Poong Nazareno, nagbabago ba ang puso ko? Tinuturo po sa atin ng katekismo na ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Nakaharap ka, ang pagtalikod sa pag-ibig ng Diyos, ang tawag doon, kasalanan. Sa mga may minamahal dito, mahal na mahal niyo yung tao, kaharap niyo. Sa sobrang pagmamahal mo sa Kanya, talagang ayaw mong mawala sa Kanya. Pero isang araw, tinalikuran ka niya at may hinarap na iba. Ano po ang feeling ng minamahal mo at bigla kang tinalikuran at may hinarap na iba? Mga kabataan dito, ano ang feeling nyo? Minahal mo ng todo, bigla kang may minahal na iba. How does it feel? Gusto ko sanang bumaba baka biglang may umiyak at sabihin, ang sakit po. Yung mga nagmahal na iniwan, matapos mo magmahal ng todo, bigla kang iniwan, ano po ang sasabihin niyo sa sarili niyo? Ang sakit. Ouch! Ang sakit sa gento. Yan yung mga nararanasan ng mga tao ngayon. Pero higit sa lahat, ang Diyos mismo, nararanasan yon sa tuwing tayo'y gumagawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay ang pagtalikod sa pag-ibig ng Diyos. Pero kahit tinatalikuran natin ng Diyos, patuloy tayong minamahal ng Diyos. Di ba yung iba sa atin, pag tinalikuran tayo ng minamahal natin, anong sinasabi natin? Mamamatay ka rin. Ang dumarating sa puso natin ay maghiganti. Halos isumpa mo, matapos kong ibigay ang lahat. Ipagpapalit mo lang ako sa isang hindi marunong maligo. Samantalang ako araw-araw naliligo, may pabango pa. Kasi pagpapalit mo ako sa babaeng, hindi ko alam kung bakit anong meron sa kanya na wala ako. Diba parang madrama? Ang Diyos siguro masasaktan, pero never niya tayong iiwan. Pero kung gusto nating magbalik loob, ano yung sakramento na tayo makapagbabalik sa pag-ibig ng Diyos? Ang sakramento ng kumpisal. Ang sakramentong ng pakikipagkasundo ay biyaya ng Diyos upang muling malinis ang ating puso. Alam nyo, nakakainggit yung parokya nyo. Kasi halos araw-araw, pag may misa dito, laging nakabukas yung ilaw sa mga kompensanaryo dyan, yung mga confessional box. Ibig sabihin, may mga available na pari para tayo'y magkumpesal. Congratulations po sa inyong parokya. Hindi po lahat ng parokya na bawat misa oras-oras ay may paring nagpapakumpisal. Kaya siguro ang mga tao dito ay puro banal. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang banal? Ayan, bigla siyang natawa, no? Bigla siyang nagising, no?
Nung nakita niya, inaantok na siya eh. Pero nung nakita yung katabi niya, ang tanong ko, mukha bang banal, bigla siyang nagising. No? Alam ko na pang gising sa inyo. Tingnan ninyo yung katabi niyong banal. Magigising na kayo. Nagniningning po ba ang kanyang mukha? O baka nagniningning yung galit nyo? Huwag naman sana. Oo. Sa lahat naman ng aking makakatabi, eto pa, no? Pero hindi. Kahit ganyan yan, larawan pa rin siya ng Diyos. Ang bawat katabi natin, larawan ng Diyos. Kapag nangungumpisal tayo, inaalis ang mga bato sa daraanan ng Panginoon. Sabi ni Juan Bautista, ihanda niyo ang daraanan. Dahil sa ating mga daraanan, ang daming bato, ang daming balakid. Sa ating paglilingkod, sa parokyang ito, minsan nanlalamya yung iba, nawawala ng gana. Normal yun. Bakit? Meron tayong kaaway. Meron tayong kagalit. Na ayaw tayong mapalapit kay Jesus. Alam niyo kung sino yung kaaway natin ngayon? Ang devil, ang diabolos. Pag sinabing diabolos, division. Ayaw ng diablo na nagkakaisa tayo. Gusto niya maghiwa-hiwalay tayo. Kaya tanungin niyo yung grupo niyo. Kapag nagdi-divide na ang grupo niyo, may pumapasok na diablo. Sino kaya sa atin? Biglang napatanong no? Oo nga, medyo may gulo sa amin ngayon. Ang tanong, sino kaya sa atin? Ang sagot, baka ako, baka ikaw. Minsan nag-iisip tayo kung sino. Baka tayo mismo ang balakid sa daraanan ng ating kapwa. Sabi nga, bago tayo magturo, i-check muna natin ang ating sarili. Nadadala ko ba yung kamiyembro ko na mapalapit talaga kay Jesus? Kung nawawalan siya ng pag-asa sa kanyang daraanan, naaakay ko ba talaga siya patungo kay Jesus? Tandaan nyo habang tayo naglalakbay, sabi nga, synodality, naglalakbay ng sama-sama. Sana habang naglalakbay tayo, yung daraanan natin, yung kaibigan natin, na may pinagdadaanan, tutulungan natin siya. Pare, yung alak, ang dahilan kung bakit lagi ka binubungangaan ng asawa mo. Kaya pare, iwas alak na tayo. Kasi pare, ako rin rapper din yung asawa ko. Pag uuwi akong lasing, ayan na, hindi na mahinto kung kailan hihinto yung rap ng asawa ko. Pare, bawasan na natin. Kung sa isang linggo, araw-araw, pwedeng 3 na lang. Tandaan nyo, ang pagbabago ay hindi overnight. Ang pagbabago, gradual. Dahan-dahan. Ang isang buto ng mangga, pag hinagis mo sa lupa, hindi kagad puno yan. It takes time para maging puno at para magbunga. Kung babalikan natin yung 6 years old na bata kanina, 6 years old, sasabihin mo kagad, mag-aral ka mabuti sa UP ka Anong kinalaman ng 6 years old sa UP? It takes time. Hindi basta-basta. Kaya habang tayo'y naglalakbay, dahan-dahan. Yung mga bato sa ating kapaligiran ay pwedeng lampasan sa tulong at grasya ng Diyos. Ano
Ano naman ngayon ang tinatawag na tunay na deboto? No? Tayong mga nagdidebosyon o nagkakaroon ng deboto sa mahal na pong Nazareno, ay hindi lamang yung nagsusuot ng maroon na t-shirt. May tuwalya, laging umaaten sa mga prosesyon sa kalsada, o mahawak ng lubid, o nagbubuhat ng andas. Ang tunay na deboto ay mapagkumbaba. Naapakan yung paa mo, okay lang kasi nasa prosesyon ka eh. Eh kung ayaw mong maapakan, huwag kang sumama sa prosesyon. Nag-gets nyo? May iba naapakan lang, nanapak na. Pag deboto ka, mababa ang kalooban. Ang tunay na deboto ay mapagmahal. Ang mapagmahal, hindi nang iisa ng kapwa. Hindi ng, anong tawag doon, yung nang o-onse, yung nang iisa, yung nanlalamang. Ang tunay na deboto, mapagpatawad. Imagine, humihingi na nga ng sorry yung kasamahan mo eh. Ayaw pa rin magpatawad. Siguro, depende sa degree nung nagawa ng kasalanan. Kagaya ng sinabi ko kanina, it takes time. Baka hindi pa niya ako patatawarin ngayon. Baka next week, paghanda na siya. Ano kaya yung kahinaan niya? Baka isang mix-match lang sa Jollibee, okay na kami. No? May ganon. Minsan yung biniro mo lang, oy, bati na kami. Diba iba yung feeling na yung nakaaway mo, nagbati na kayo, Lord, thank you. Yung dating hindi kumikibo sa akin, binigyan ako ng isang basong Coke. Ang sweet, Lord. Ang sarap ng feeling na walang kaaway. Ang tunay na deboto, matapat. Ang tunay na deboto, banal ang pamumuhay. Hindi liku-liko. Tayo, ramdam ni Jesus ang ating paghihirap. Ang bawat deboto ay hindi puro lang kasiyahan o kasaganahan. Kapag tayo'y may sakit, kapag tayo'y may kahirapan, problema at pagkatalo, si Jesus ay laging nakaagapay sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin lagi ang Poong Nazareno. Alam nyo, madalas, kung kailan tayo hirap na hirap, kung kailan tayo walang-wala, lalong dumadami yung pagsubok. Lord, bakit ganon? Lord, bakit kung kailang wala akong kaagapay sa buhay, bakit patong-patong, Lord? Sometimes may lumalapit din sa akin ng estudyante ko, Sir, yung tatay ko walang pakialam sa amin. By the way, sa high school po ako nagtuturo. Diyos ko, sino po bang mga magulang dito na may anak ng high school? Taas nga po yung kamay. Taas niyo yung kamay na may anak na grade 7 hanggang grade 12. Okay, thank you. Pamangkin na may grade 7 hanggang grade 12. Kapatid. O kaya pinsan. Panginoon ko ang mga high school ngayon. Mga junior high. Ang bibigat na ng problema. Pag pinatawag mo sa school, sasabihin ng bata, problema niya yung magulang niya. Pag pinatawag naman yung magulang, sasabihin ng magulang, problema niya yung anak niya. Itong si teacher, nalilito. Sino ba talaga may problema? Yung anak o yung magulang? Tandaan nyo mga kapatid, baliwala ang magandang bahay, may sasakyan kayo, kung napapariwara naman ang buhay ng anak nyo. Huwag nyo ho laging bigyan ng iPhone. Grade 8, ang cellphone ko nga ano lang eh. Walang tatak to, rubya lang eh.
Pero estudyante ko, naka-iPhone. Sabi ko, tingnan mo nga naman ang buhay. Grade 8 pa lang yung bata, naka-iPhone. Tapos ako may trabaho, ang simple lang ng cellphone ko. Binibigay ka agad yung karangyaan ng buhay. Hindi nila nararanasan kung paano magsumikap. Kaya ang mga bata ngayon ayaw na mapagod, ayaw na magsakripisyo. Ako nga dati naglalakad lang mula doon sa Velasquez hanggang Nolasco. Nilalakad lang papunta at pauwi. Ngayon mga bata naka-e-trike, naka-sidecar, may mga minifan. Ang dalang dati kami karton lang eh. Karton lang ng katol, pamaypay namin. Ngayon meron pang minifan, tapos meron pang parang umuusok-usok na malamig, no? Parang bawal madapuan ng lamok yung kanilang mga anak. Kaya yung sense of sacrifice, ang mga kabataan ngayon wala na. Mga magulang, turuan po nating magsakripisyo yung anak natin. Huwag natin hayaang hindi marunong maggugas ng plato yung anak natin. Kahit isang kutsara, isang baso, grade 6 na hindi marunong maggugas ng plato, ay ibang klase ho kayong magulang. Yan po yung tinatawag ngayon na hindi naturuang magsakripisyo yung anak. Kaya tinuturo natin na tayo na nagkakaroon ng kahirapan sa buhay, sinasamahan natin sila, hindi natin sila natuturuan ng tama. Si Jesus, anak ng Diyos, pag-aari ang buong mundo, pero naranasan niya ang pinaka panlalait ng mundo sa Kanya. At never siyang nag-give up. Tinadyakan, dinuraan, nilatigo, minura, nilagyan ng tinik sa ulo, tahimik, nagpakumbaba. At nung nakapako sa krus, anong sinabi ni Jesus? Ama, patawarin niyo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang kabataan ngayon, maapakan mo ang paa, sapak agad. Nasiko mo lang ng konti, sapok agad. Hindi pwedeng hindi gumanti. Puro galit ang nasa puso ng kabataan ngayon. Di ba alam niyo nangyari sa Tacloban? Nagbabaril. 14 years old. 14 years old. That's why parents, mga guardian, whoever you are na meron kayong inaalagaang bata, turuan natin, ilapit natin dito sa simbahan. Yung simpleng si Jesus na nakapako sa krus, ang dami mo nang pwedeng ikwento. Dumanak ang dugo ni Jesus, sakripisyo. Dumanak ang dugo ni Jesus, pag-ibig. Dumanak ang dugo kay Jesus, pagpapatawad. Anak, matuto tayong magpakumbaba. Anak, matuto tayong magsakripisyo. Walang pera si mama ngayon. Hindi natin kayang bumili ng iPhone. Hindi natin kayang pumunta ng Hong Kong para mag-Disneyland. Hindi natin kayang bumili ng pamasko ngayong December. Anak, magsakripisyo tayo. Sa mga pinanganak nung 90s o 80s or 1973 po ako eh. Siguro naiintindihan niyo yung sinasabi ko. Ilang Pasko mula nung pinanganak ako, na hindi ako nakaranas na bumili ng pamasko tuwing December. Never talaga. 53 na ako ngayon. Kung i-check ko, kailan ako nabigyan ng pamasko ng nanay tatay ko? Kasi 8 ho kaming magkakapatid. Hindi ho kami kayang tususan ng tatay kong driver. 5 ako. Well, ano po yung trabaho ng isang 5? Tagapagmana nung damit nung panganay, nung pangalawa, nung pangatlo. Yung mga sapatos nila, yung mga uniform nila sa Nolasco, lahat ng ginamit nila
ako ang dakilang tagapagmana. Nagreklamo ako? Hindi. Kasi yung sinaksak sa utak ng nanay ko, anak, makatapos ng pag-aaral. Hindi anak, magandang damit. Yun yung nilagay sa puso namin. Kaya ngayon kami malalaki na, may trabaho na, that is the time. Whatever you want, go. Pero kung hindi mo naman kailangan, huwag mong bibilin. May trabaho na ako pero never ako nagka-iPhone. Aanuhin ko yung iPhone. Kasi nga, pinalaki kami ng simple. Mabubuhay ka na simple lang. Kanina, pagdating sa sacristy, sabing ganun sa akin nung saan niyo po nilagay yung sasakyan niyo? Sasakyan? Mula ho Velasquez hanggang dito, nag-jeep, nag-e-trike lang ako. Wala ho akong balak bumili ng sasakyan. Promise. Siguro kahit may trabaho ako, wala akong balak bumili ng motor. Kasi ang mindset ko, may jeep naman, may bus naman, may LRT. Bakit kailangan kang bumili ng sasakyan? Kung man kailangan. May mga bagay na hindi natin kailangan, na kailangan magkaroon tayo. Kasi yun ang tinuturo ngayon ng mundo eh. Mindset ba? Mindset. Pag wala kang sasakyan, poor ka. Hindi iyon yung paghahanda ng daraanan ng Panginoon. Ang inihanda sa atin ng Panginoon ay yung pagiging simple. Kilala si Jesus, makikita sa atin kung sino si Jesus. Ano ang mga humaharang sa daraanan ng Panginoon? Maraming bato sa ating puso na pwedeng humarang. Nasabi ko na iba kanina, galit, inggit, bisyo, pornografiya. Naku, mga magulang, ang mga kabataan ngayon, exposed na exposed dito. Nung panahon namin, nung ako'y high school, kaya ang nanay ko hindi bumili ng television na may Betamax. Kasi ang connotation ng nanay ko, pag may Betamax, bastos ang palalabasan. Kaya, naibili anong Betamax? Walang Betamax! Ang sabi ng nanay, ang tapang. Eh yung mga millennials, hindi nila alam kung ano yung Betamax eh. Alam nyo ba yung VHS? Mga millennials, ang inabutan nyo na ata, CD na, tsaka DVD. Eh wala na rin ngayon yun. Kasi, nasa cellphone na lahat. High-tech na. Ito yung mga bato na humaharang sa daraanan ni Jesus sa ating puso. Yung pagiging chismoso at chismosa. Uy, Mare, alam mo ba si ano? Ay, nako, Mare, ito ang latest. Wala kang alam, Mare. Yan. Ay, naku, Mare, late ka na. Hindi yan. Eto. Ayan na. Nagkaalimpuyo yung kalooban kasi siya yung latest eh. At buhay na buhay yung kalooban niya. Alam nyo, walang problema sa pagiging chismoso at chismosa. Kung ang chinichismis nyo yung pag-ibig ni Jesus, matutuwa ang Diyos sa atin. Pero ang chinichismis mo, yung buhay ng kapitbahay nyo, ng kasamahan mo, yun ang bato sa daraanan ni Jesus. Kung i-chismis mo kung ano yung pamumuhay ng isang kilala mo yung bago natin. O bigatin, tol. Ibang klase. Ang tanong, nakatulong ba? Hindi naman. No? Katamaran, ang tamad. May serve ka, ayoko, konti ang tao. Gusto yung mga highlights. Ayaw mag-serve ng patay oras. Gusto yung highlights. No? Yung mapagmataas, yung pagiging makasarili. Tandaan natin, hindi ang Diyos ang lumalayo. Tayo ang naglalagay ng harang para sa Diyos. Alisin natin ang mga
harang na ito. Dahil ito yung mga balakid sa atin. So paano natin ihahanda ang daraanan ng Panginoon? Araw-araw na panalangin. Kayo po ba pagkagising nyo, agad-agad, ano ang ginagawa? Pagkagising, nakapikit pa yung kamay, gumaganon na. Ano yung hinahanap? Ay, ang galing nyo! The best! Hindi pa dumidilat yung mata, gumaganon na, oh. Cellphone agad. Kung pwede lang magsalita ang Diyos ng ganito, sana cellphone na lang ako. Ang tanong, bakit? Hindi pa dumidilat yung mata mo, kinakapa mo na ako. Kaya lang, yun yung nagiging trabaho natin. Ang paghahanda sa daraanan ng Panginoon ay yung araw-araw na panalangin. Hindi lamang kapag may problema, kapag may biyaya, magdarasal lalo. Dahil tandaan yun ang pagpapasalamat. Pangalawa, maliban sa pagdarasal araw-araw, ay yung madalas na pagkukumpisal. Ang pagkukumpisal ay hindi lamang yung araw ng panahon ng Kwaresma o panahon ng Adbyento. Sana, sino po rito yung regular na nagkukumpisal every month? Nagkukumpisal ako buwan-buwan. Wala. Yun si ate, very good. Oo. Sana, every month, nagkukumpisal tayo. Sabi nga, ito yung tanda ng pakikipagkasundo natin sa Diyos sa mga nagawa nating mali. Pangatlo, ang banal na misa. Ang banal na misa, ang sentro ng ating buhay Kristiyano. Ito yung pinakarurok ng ating pananampalataya na kung saan ang mismong katawan at dugo ni Kristo ay ating natatanggap. Alam nyo, nalulungkot ako minsan. Ang daming mga deboto, yung mga nagbubuhat ng Nazareno, minsan parang may nililipat-lipat nila. Doon sa Velasquez, madami. Sometimes nagkokos ng traffic, tapos ang dami-daming kabataan. Nakakatuwa kasi meron silang debosyon. Kaya lang ang nakakalungkot, nagprosesyon sila, pero hindi nagsimba. Bilang katikista, sabi ko nga ganun paano ko kaya sila ma-reach out? Sino kaya yung leader nila para sabihin na anong parokya kayo nakakasakop? Kung kayo taga San Pablo, o taga Don Bosco, o taga Santo Niño, na sana regular na merong paghubog kagaya nito. Kasi yung mga kabataang yun, hindi mo sila masisisi bakit hindi napapahalagahan ng banal na misa. Alam nyo bakit? Walang nagpapaliwanag sa kanila. Pero kung natuturuan sila, I'm very sure, pahalagahan nila yung banal na misa. Bakit yung mga fans ng F4 napuno yung Philippine Arena? Bakit sobra yung kanilang pagiging fan ng F4? Kasi pinag-aralan nila, kinilala, yung itsura, everything, pati yung kanta, kahit hindi mo maintindihan. Naintindihan ko lang, baby, 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 baby. Puro baby. Chinese Puro baby ng baby. Hindi pala naintindihan. Kasi, yung kanilang pagtutuon ay nandun sa tao. Nakikita lagi. Pinag-uusapan. Wala sa kanilang nagturo kung gaano kahalaga ang banal na misa. Sa mga leader po na mga, kung ano-ano pong grupo ng Nazareno, sana kung leader po kayo, dalhin niyo po yung kabataan
sa pagdiriw ng banal na misa. I'm very sure hindi ka nila maintindihan. Kontakin niyo po yung parokya na malapit sa inyo. Tapos, humingi kayo ng tulong. Paano ho ba namin tuturuan itong mga kabataang ito? Bawat parokya ay may katikista katulad ko. Matuturuan po sila. Ang tunay na deboto, pinapahalagahan ang banal na misa bago magprosesyon. Kapag tinanggap mo si Jesus sa banal na Eucharistia, yung pagpapatawad, papakumbaba, pagmamahal, dala-dala mo sa puso mo. Bakit? Tinanggap mo si Jesus sa banal na Eucharistia. Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Kaya panawagan po sa mga leader ng bawat mayroong imahe ng Nazareno. Bigyan po natin ng katikesis yung mga kabataang nagbubuhat ng poong Nazareno para alam nila sa puso nila sino yung talagang binubuhat nila. At nagkakaroon ito ng malalim na kahulugan kung bakit tayo nagkakaroon ng pagdidebosyon o pagsamba sa mahal na poong Nazareno. Hindi tayo naiintindihan ng ibang mga kapatid natin sa pananampalataya. Pero naiintindihan tayo ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso natin. Hindi na naiintindihan yung pagod at hirap ng sakripisyo natin. Pero naiintindihan tayo ni Jesus sa bawat sakripisyo natin. Pang-apat, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sino rito ang may Biblia sa bahay? Very good, marami. Next question. Sino ang nagbabasa ng Biblia sa bahay? Parang biglang kumonte. Oo, madami-dami na pa rin. Minsan may Bible tayo sa bahay, hindi naman binabasa. Sabi nga ang mga Katoliko daw may Biblia, pero hindi alam ipaliwanag kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kaya nga may Bible study, Umatin tayo ng Bible. Yung iba, sa Victory Church ko, nakita si Jesus, nakilala si Jesus. Kasi, yung mga oras na yun, doon ka lang nagbigay ng oras. Pero kung nagbigay ka ng oras, sa pananampalatayang Katoliko mo, hindi ka lilipat ng reliyon mo. Ngayon ka lang kasi nagbigay ng oras, tamad kang umaten, tamad kang makinig. Bakit ngayon nakikinig ka sa kanila? Kasi nagbigay ka ng oras. Kapag hindi ka marunong magbigay ng oras, hindi mo makikilala ng lubusan kung sino si Jesus na sinasamba mo. Last year, nasa Rome po ako sa Vatican. Excited akong makita si Pope Francis. Kaya lang habang pinoproseso namin yung pagpunta sa Vatican, namatay si Pope Francis ng April. Dumating po kami doon April 25, na ilibing na si Pope Francis. Kaya pagdating ko sa Roma, si Pope Francis lang ang kaisa-isang Santo Papa na hindi inilibing sa St. Peter's Basilica. Ilan na lahat ang Santo Papa natin? 267. Pang 267, si Pope Leo XIV. Pang 266, si Pope Francis. Ang hiling niya, hindi siya ililibing sa St. Peter Basilica. Nilibing siya sa isang basilika ni Santa Maria Maggiore, St. Mary Major. Kaya nung pagpunta namin doon, medyo malayo, sumakay kami ng train, nakita namin yung libingan. Malapit, ganyan lang kalapit. Lumuhod ako doon sa may luhuran. Ang sabi ko sa kanya, mahal na Santo Papa, ang unang kita ko po sa inyo, nung nagpunta ka sa UST, nung 2015. Nakipagtulakan din kami sa UST. Ngayon po yung pangalawang encounter natin, nakalibing ka na. At nung nandun po ako sa Roma, eleksyon ng Santo Papa.
Ay, alam nyo, nakakakilabot. Yung lumalabas na yung puting usok, di ba yung unang pagsunog sa kulay itim? Malungkot yung mga tao. So babalik uli ng kinabukasan, 6:00 ng gabi. Sa Roma pala, kahit 8:00 na ho ng gabi, para pong 4:00 ng hapon. Ang liwanag ng 8:00 ng gabi. Sabi ko, 8:00 na ng gabi, bakit ang liwanag? Kakaiba ang lugar nila. Nagdidilim lang po pag 9:30 na ng gabi. Doon mo lang mapifeel na gabi na. Pero pag 7:00, 8:00, parang 4 o'clock pa lang. At nung umuusok na, kasi nakalabas na kami ng St. Peter, pero nasa kabilang side lang po kami ng Roma, nanonood kami ng TV, at yung umuusok na po yung puti, at nagsalita na yung tagapagsalita, Habemus Papam, kumakalembang po lahat ng simbahan sa Roma, nakakakilabot. At yung mga ibon nagliliparan, ang daming lumilipad. Sabi ko, Lord, isang malaking biyaya, Jubilee Year 2025, dinala mo ko dito sa St. Peter sa Roma. Alam nyo ho, sa tanang ng buhay ko, hindi ko na pinangarap na makapunta ng Europe. Yung regalo sa akin ng Diyos, 1 buwan po ako sa Europe, sa Roma. Nagstay po ako doon, nagpunta kami sa mga eskwelahan, ng mga Italian, magaling na po mag-English ang mga bata. Ang mga teacher ang hindi marunong mag-English. Kapag nagsasalita po kami ng English sa bata, para maintindihan ng teacher, tinatranslate ng bata sa Italian. Tinuturuan ng bata yung teacher. Dahil hindi sila marunong mag-English. Baliktad, no? Kasi nung unang panahon, ang akala daw nila, ang Italian, ang pinakamagandang language sa buong mundo. Kaya hindi sila nag-aral. Pero this time, marunong na po mag-English ang mga bata. At ang daming Pilipino na nasa Roma, nasa Modena, Italy. Ang daming Pilipino. Ang mga umampun po sa amin doon for 1 month, mga Pilipinong pamilya. Pag nandun ka na po, hindi ka magiging pulubi. Pag aagawan ka nila, 1 week ka sa amin, 1 week ka sa amin, tuturuan ka po nila. At ang bumubuhay ng simbahan ay mga Pilipino. Choir Pilipino, nagbabasa Pilipino, may misang Pilipino. May Santa Cruzan pa nga nung Mayo No, ang ganda. Sinasabi ko sa inyo ito ngayon, ang pag-ibig ng Diyos, walang pinipili. Sino ba ako na si Roque Tagatondo na ipaparana sa akin ng Diyos, Roque, 31 years kang katikista, ang pinapangaral mong si Jesus, ang mga sulat ni San Pedro, ni San Pablo, ay totoo, hindi alamat. Nakita ko kung saan nakalibing si St. Peter. Nakita ko kung saan nakalibing si San Pablo. Nakita ko yung libingan nila. Sabi ko sa sarili ko, Lord, yung tinuturo ko sa mga bata, totoo. Kasi eto ngayon, yung mga apostoles mo. Yung 266 na po, at 265, nandun lahat yung libingan nila. Si St. John Paul II nandyan. Isang malaking pagkakataon, Jubilee Year. Tuwing kailan ng Jubilee Year? 25 years. Bubuksan uli ang Jubilee door sa 2050. Sinong buhay pa sa 2050? Ayan, buhay pa, salamat sa Diyos. No? Bubuksan uli ang Jubilee door. Ang tanong, handa na ba talaga tayo sa daraanan ng Panginoong Jesus? Ang pagbubukas muli ng pintuan ng Jubileo. My dear parishioners ng simbahang ito, ihanda nating mabuti ang daraanan ni Jesus. Sa ating pagkakumbaba, sa ating paglilingkod,
tularan natin si San Juan Bautista. Ano po ang pangalan ng parokya ninyo? Ano po ang pangalan ng parokya ninyo? St. John the Baptist Parish. Kailan yung kanyang kapistahan? Very good. Nung June 24. Kayong mga nandito, kasi parokya nyo to, alam nyo na St. John the Baptist ito. Pero sa mga taong nasa labas, ano ang tawag nila sa simbahan nyo? Poong Nazareno. Simbahan ng Quiapo ng Jesus Padre Nazareno. Tingnan nyo, kilala si Jesus. Pero ang parokya nyo, St. John the Baptist. Yun ang tunay na lingkod. Hindi siya ang kilala, si Jesus. Bangabat ang pangalan ng parokya ay San Juan Bautista, pero inangat ni San Juan Bautista si Jesus. Bilang tagapaglingkod natin, tayo dito sa parokya, habang naglilingkod tayo, sana ang nakikita sa ating paglilingkod, hindi kung anong grupo ka, kung anong organization ka, ang makikita sa atin, si Jesus. Katulad ni San Juan Bautista. Anong sabi kay San? Ikaw ba ang tagapagligtas? Ikaw ba ang pinili? Anong sabi ni San Juan Bautista? Hindi ako. Hindi nga ako karapat-dapat na magkalag ng kanyang sandalyas. Napaka-humble ni St. John the Baptist. Sana, bawat isa sa atin dito, ang ating tinutularan sa kababaang loob, sa paghahanda ng daraanan ni Jesus, walang iba kundi si San Juan Bautista. Ano nga yung sinabi niya? Ihanda ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ngayon po, magsiupo tayo ng maayos. Tatahimik tayo sandali. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang mga mata. Huwag muna nating isipin yung katabi natin. Isipin natin, si Jesus ang ating kaharap ngayon. Ano ang mga humaharang kay Kristo sa aking puso? Ano ba ang mga kailangan kong bitiwan na siyang humahadlang sa aking paglilingkod kay Jesus? Mayroon ba akong hindi pa mapatawad? Ang sama ng loob ko. Sino yung gusto kong hinga ng kapatawaran? Ang laki ng kasalanan ko sa Kanya.
Nagbabago ba ang aking buhay sa aking paglilingkod? Handa na ba akong magpatawad? Kung darating ngayon ang Panginoon, handa ba ang aking puso? Panginoong Jesus, salamat sa biyaya ng paglilingkod. Hindi lahat ng tao ay mayroong pagkakataong maglingkod sa dambana mo. Salamat, Panginoong Jesus, dahil ako'y pinili mo kahit ako ay hindi karapat-dapat. Panginoon, baguhin mo po ang aking puso. Itulad mo ang aking puso, katulad ng puso mo. Mapagkumbaba, maunawain, nagpapatawad. Tulungan mo akong akayin ang aking kapwa patungo sa iyo. Naway makita sa aking pamumuhay araw-araw ang diwa mo. Tulungan mo po akong maging mabuting halimbawa sa aming pamilya, sa aking asawa, sa aking kapatid, sa aking mga magulang. Panginoong Jesus, salamat po. Salamat sa mga biyaya mo. Naway patuloy akong akayin ng grasya mo at ng iyong awa patungo sa iyong kaharian. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Mga kapatid, sa ating mga narinig natin ngayon, sana habang tayo'y umuuwi, pagnilayan natin, ano pa ang tunay kong dapat paghandaan sa daraanan ng Panginoon? Naway maging daan tayo upang makilala ng iba ang Panginoon. Sa bawat salita, kilos, at pasya natin, maihagnawa ng ating puso na ihanda rin ng iba para sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa ating lahat.
Pasalamatan po natin ang ating tagapanayam ngayong araw. Maraming salamat po, Sir Roque Palero. Nawa, tulad po ng inyong sinabi, maturo at maakay po namin ang mga deboto katulad ni San Juan Bautista sa mahal na pong Jesus Nazareno. Tanggapin niyo po ang aming munting handog, ang imahen po ng Nazareno. Maraming salamat po at ingat po ang lahat sa pag-uwi.